Sa bawat yapak sa makikitid na kalye ng Taal, tila ba bumabalik ang oras. Dito, sa Taal Heritage Town, bawat bahay, bawat pader, at bawat pato ng daan ay may kwentong naisikwento. Mga kwentong humubog sa ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Sa bayan na ito isinilang ang mga bayani. Si Doña Marcela Marino Agoncillo, ang ina ng ating watawat, at si General Ananias Jokno, mandirigmang Batanggenyo na ipinaglaban ng ating kalayaan. Ang Taal ay hindi lamang bayan ng magagarang bahay at malalaking simbahan. Ito'y buhay ng museo na sumasalamin sa ating kasaysayan, kultura at paniniwala. Kaya't sa ating pagbabalik tanaw, ating tuklasin hindi lang ang mga tanawin, kundi ang mga alaala ng nakaraan na patuloy na humuhubog sa ating kasalukuyan. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay narito tayo sa Bayan ng Taal. At ngayon, ikasama natin si Attorney Lot Sardenia na ang Municipal Tourism Officer ng Bayan ng Taal. So, magandang hapon po, Attorney. Hello, Feby. Magandang hapon sa iyo at sa iyong mga kasama. Hello po. So, good afternoon po, Attorney Lot. So, hello, Feby. Hello po. Ang first question po is, ano po ang pinakagusto ninyo sa pamumuhay dito po sa Bayan ng Taal? Alam po, pinakamaganda dito sa Bayan ng Taal, Feby, ay yung una, tahimik yung bayan. Pangalawa, mababait ang mga tao. At syempre, pangatlo, yung ating lugar. Ang ganda-ganda. Ang ganda nga po dito. Para tayong nasa, nasa we live in a page in history. Opo. Diba? Dito sa Bayan ng Taal. At syempre, makikita natin dito sa ating background yung Taal Basilica, ang pinakamalaking basilika. O pinakamalaking Catholic Church sa buong Southeast Asia. And we should take pride, not only as Taaleños, but also as Batanggenyos for having this. Yes. Diba? So, iyon. Maganda yung komunidad, hindi lang maganda. Palibas sa magandang komunidad, tahimik at magandang komunidad, mababait na mga tao, pati yung ating setting dito sa araw-araw ay napakaganda. Yes po, very true po. So, next question po, may mga alamat o kwento po ba kayong alam po about po sa pagkakatatag po ng Bayan ng Taal? Alam mo yung story ng Taal? Taal was founded 1572. By the way back Augustinian, 1572. Yes, 1572. By the Augustinian friars. Yes. At yung parish o yung parokya ng Taal, ang kauna-unahang parokya na naitatag dito sa Batangas. Opo. So, doon yung pinagmula ng storya. Ang sabi nila, yung pangalan na Taal ay nagmula sa Taad, ang isa. Yung Taad ay nangangahulugang sugarcane. Yung po pala ang meaning. Na hindi masabi ng diretsyo na Taad, kaya naging Taal. Ang isa naman, ang sabi ay ito ay dahil doon sa puno na Taad na kung nakatanim or matatagpuan noon sa Pansipit River na ito ay puno ng ipil. Iyon ang isa, diba? So, doon po pala nag-originate po ang isang istorya yon. At yung pangatlo, na mas ito yung pinaniniwalaan ng mga taga-Taal na ito yung pinagmula ng pangalan ng Taal ay yung Taal meaning native or tunay. Diba? Pag sinabi natin ikaw ay Taal ng Taal o Taal na Batanggenyo o Taal na taga Batangas, iyon ay nangangahulugan na Taal. At mas naniniwala ang mga taga-Taal na yun ay nagmula doon sa salitang Taal na bilang isang native or tunay or nagmula dito o original sa bayan, sa lugar na ito. So yun ang istorya na. Oo. Ang interesting lang po kasi marami po palang origin po ang name po ng Taal. Napaka-interesting lang pong malaman. Yes. Yun po pala yung origin po. Oo, yung tatlong iyon. So, next question po. Marami pong kalsada na kilala po dito sa Taal Heritage Town. Kagaya po ng Calle Marcela Agoncillo at Calle Gliceria Marela.
Ano po ang pagkakaalam niyo po tungkol po sa pinagmulan po ng mga kalyeng ito? Oh. Pinangalan itong mga kalye na ito doon sa mga prominenteng tao natin dito sa Taal na itinuturing ng mga bayani natin. Bayani ng bayan, ha? Hindi lang bayani sa Taal, kundi Opo. bayani dito sa ating bansang Pilipinas. Unang-una, si Marcela Agoncillo. Yes po. Siya ang tumahi ng ating watawat, ng ating pambansang watawat. At ang kanya namang asawa na si Felipe Agoncillo ay ang tinuturing nating the first Filipino diplomat o kauna-unahang Filipino ambassador. At iyan ay ginawa ni Marcela Agoncillo ang ating pambansang watawat sa Hong Kong. At dinala dito ni General Emilio Aguinaldo na iwinagayway naman noong unang pagkakataon noong May 28, 1898 sa Cavite. Diba? Yun ay iwinagayway sa Alapan. Sa Alapan po. Sa Alapan, sa Cavite. Ngayon, si Griseria naman, Griseria Marelia Villavicencio, siya naman ang itinuturing natin na godmother of the Philippine Revolution. Bakit godmother? Kasi malaki yung kanilang naitulong niya at ng kanyang asawa. Yes po. Malaki ang kanilang naitulong sa revolutionary forces natin noong panahon ng mga Kastila. Alam mo yung naitulong nila? Sila ay nag-donate ng 18,000 pesos para maimprenta ang Noli Me Tangere. So malaki pala po ang contribution nila sa Noli Me Tangere. Yes, malaki ang ambag nila. Kung wala siguro yung, sa panahon ngayon, ang estimate nasa mga kalahating milyon. Opo. Yung 18,000 pesos na yon. At isipin ninyo, kung wala yung donasyon na yon, wala tayong mababasang Noli Me Tangere. Opo, hindi po mapapublish ang Oo. So, ganun kahalaga yung kanyang ganap. Opo. O kanyang naging papel sa ating lipunan. Sabi ko nga sa'yo, hindi lamang naman iyan doon sa bayan ng Taal sila tinuturing na mga bayani, kung hindi ng buong bayan. Po. Diba? At maliban dyan, si Aling Eriang, si Gliceria, ang kanya pang ginawa ay nag-donate siya ng kanyang steamship, yung barko. Kasi isa sa negosyo ng kanyang pamilya ay ang barko. So, matanong ko lang po, ano po ang contribution ng i-donate po na barko po noong time pong iyo? Yung i-donate yung steamship Bulusan, yung barkong Bulusan, iyon ang kauna-unahang barko na ginamit pandigma. Yun pala po yung kauna-unahan pong ginamit. Oo. Iyon ang kauna-unahang barko na ginamit pandigma. So kung wala yun, hindi mabubuo yung ating revolutionary forces na pandigmang pandagat. So may kaugnay din yon. Kaya ang sabi nga, at saka maiduksong ko na rin, kasi yung isa nating kalye dito, ang pangalan ay Kalye Ananias Jokno. Si General Ananias Jokno, siya ang great-grandfather ni Attorney Chel Jokno. Ay, opo. Yun pala po. Oo. So, taga dito yung pamilya nila. At si General Ananias Jokno naman, ang kauna-unahang nating revolutionary forces, siya ay nagtayo ng revolutionary forces na ang ginamit naman na pakikibaka ay pandagat. Diba? Kaya so, siya ay tinaguri General of the Seas ang tawag sa kanya. Interesting po. Oo, kaya nga ganoong kaganda ang kontribusyon or ang ambag ng bayan ng Taal, hindi lamang sa bayang ito, kung hindi sa kasaysayan ng ating buong bansa. Grabe pala po talaga ang yaman po ng Taal, hindi lamang po sa mismong yaman, kundi grabe po yung yaman ng kasaysayan po. Meron ang bayan ng Taal. So for the last question po, ano po ang ibig sabihin sa inyo ng pagiging isang Taalenyo? Ang pagiging isang Taalenyo ay pagiging isang mapagmahal sa kultura at tradisyon, pagiging mapagmahal sa bayan, diba? At higit sa lahat ay ang pagiging makadiyos. Opo. Yan ating yun ang pagiging isang Taalenyo. Opo. So salamat po sa pagbahagi po ng
kasaysayan po about po sa bayan ng Taal. At tunay nga po na mahalaga na hindi lamang po natin matandaan, kundi mahalaga po na ating pong tangkilikin na kung ano po yung yaman ng kasaysayan meron po dito sa bayan ng Taal. Kaya maraming salamat po sa pagbahagi ng kasaysayan po ng bayan ng Taal. Yes, welcome kayo anytime dito sa bayan ng Taal. Salamat po. Thank you rin, Philly. Ang kalye Marcela Goncillo ay pinangalan kay Marcela Marino Goncillo, isa sa mga pinakatanyag na anak ng Taal, Batangas at kinikilalang ina ng watawat ng Pilipinas dahil siya ang unang tumahi ng unang opisyal ng bandila ng bansa noong panahon ng Rebolusyon laban sa Kastila. Ang pagbibigay ng pangalan ng kalye sa kanya ay isang parangal sa kanyang kabayanihan at malaking kontribusyon sa kalayaan ng bansa. Higit pa rito, nagsisilbi itong paalala ng mahalagang papel ng kababaihan sa kasaysayan, lalo na sa panahon ng Rebolusyon. Sa Taal, Heritage Town, ang kalye na ito ay hindi lamang daanan, kundi isang buhay na alaala ng nakaraan na nagpapanatili ng cultural identity ng bayan. Kaya tuwing dumaraan dito ang mga turista, hindi lamang sila naglalakad sa isang kalye, kundi tinatahak din nila ang mismong kasaysayan ng Taal at ng Pilipinas. Kalye A.N. Jokno. Ang kalye naman ay ipinangalan kay Ananias Jokno, isa ring kilalang anak ng Taal. Siya ay isang general noong panahon ng himagsikan at ng digmaang Pilipino-Amerikano. Kilala siya bilang tagapamuno ng mga hukbong dagat noong unang republika dahil pinamunuan niya ang mga mandirigmang Pilipino sa mga karagatan laban sa mga dayuhan. Pinangalanan ang kalye kay Jokno upang kilalanin ang kanyang katapangan at pamumuno sa laban para sa kalayaan. Siya rin ay nagbigay ng reputasyon sa mga Batanggenyo bilang mga mandirigma at makabayang lider. Ang pagkakaroon ng kalye sa Taal na nakapangalan sa kanya ay pagtuturo sa susunod na henerasyon tungkol sa kanyang mahalagang ambag sa kasaysayan. Dito sa aming kinatatayuan kung saan makikita ang bahay ni Marcela Goncillo, kung saan unang natahi ang watawat ng Pilipinas. Hindi lang ito tela, ito ay simbolo ng ating kalayaan. Ang Taal ay kilala bilang Heritage Town dahil sa mayaman nitong kasaysayan. Mga lumang bahay, simbahan, museo, at mga kilalang kalye tulad ng A.N. Jokno or Ananias Jokno at kalye Marcela Goncillo. Mahalaga na bilang kabataan ay matutunan natin kung paano pahalagahan at ipreserba ang ating kasaysayan at kultura para hindi ito mawala patuloy na maipasa sa susunod na henerasyon. Bilang isang estudyante, makakatulong ako sa pagpapanatili ng kasaysayan at kultura ng aming lugar sa simpleng paraan. Una, rerespetuhin at pahahalagahan ko ang mga makikita kong lumang bahay, simbahan, museo at iba pang makasaysayang bagay. Pangalawa, pwede kong ikwento o ibahagi sa iba ang mga natutunan ko tungkol sa ating kasaysayan para mas maraming kabataan ang makaintindi at maka-appreciate ito. Panghuli, maaari akong sumali sa gawain ng paaralan o barangay na may kinalaman sa kultura at kasaysayan.